sa inyo. Let's watch this. Ngayong 2014, masasaksihan mo na ang kwentong matapang na haharapin ang hamon ng pag-ibig. Si Yvonne, mabuting ina. Ang nanay, gagawin ang lahat para sa'yo tsaka para sa tatay. Okay? Tatandaan mo yun, ha? Ang tunay na asawa. Mahal, mag-iingat kayo, ha? Asawa ko! I love you! Si Janine, dalagang ina. Papa, no! Papa! Mommy, nasan ka ang papa ko? Kailangan ni Audrey ng male figure. Hindi ko alam kung paano at sino. Alam mo, ang ganda ng mga gawa mo. Pang-expert yung quality. In fact, I really like it. Kung ako na kaya mapasweldo sa'yo ng 30,000 buwan-buwan, huwag ka lang umalis. Susweldohan mo ako ng 30,000 para sa pagiging karpentero? Hindi. Susweldohan kita bilang ama ng anak ko. Morning, Papa! Morning, anak. Brad for hire siya, ha? Hindi kasali ang love for hire. Bilisan po natin. Nangingitim na po si Audrey, ma'am. Diyos ko, huwag po yung anak ko. Hello? Tay, saan ka na po? Hindi pa ako pwedeng umuwi. Pwede naman pong celebrate ulit bukas yung birthday ko. Victor, maraming salamat for making Audrey very, very happy today. Napapagod ka na? Ano? Kailan mo ako narinig na nagreklamo? Oo, hindi nga. Pero sa loob mo, ganun na rin yun. Imposible hindi. Dahil ako pagod ka. Pagod ka ako. Dalawang magkaibang babae, magmamahal sa iisang lalaki. Hindi ko ibibigay ang anal ng tahimik. At ikaw, pag-aari ng iba, inagaw mo. Ibagwas ang kasalanan. At ako, Victor, hindi ba't ako ang unang nasaktan dito? At sinira niyo ng babaeng yan ang buong pagkatao ko? Kung namatay ang pagkatao mo dito, ako karangalan. Pare-pareho lang tayo nagmamahal dito. Hindi ito isang ordinaryong kwento ng pagtataksil. Yes, may I help you? Kailangan ko ng isang magandang flower arrangements para sa isang annulment celebration. Annulment celebration. Ibig sabihin, tinapos na ang dapat tapusin. Punta ka, ha? Kasi sigurado ko, ikaw ang pinakamasayang bisita doon. Paano kung ang tunay na asawa magiging mistress at ang mistress magiging tunay na asawa? Kahit ano pang sabihin mo, akin siya. Dahil akong huling minahal niya. Sa mata ng tao at sa mata ng Diyos, ako pa rin ang nauna. Isaksak mo yun sa baga mo. Makikilala mo na ang bagong Two Wives. Ngayong October 30 na sa ating prime time bida. And to sing the theme song of Two Wives, please welcome Morissette Amon. Ikaw ang pinangarap, ikaw ang hanap-hanap, ngunit bakit nagbago ang lahat? Ang init ng pagmamahal parang naging salat. Pangako habang buhay, nangakong di magwawalay, ngunit ba't lumamig pagmamahal? Parang di na ikaw sa may kapal ng dinasal. Anong nangyari sa ating dalawa? Akala ko noon tayo ay iisa. Ako ba ang siyang nagkulang o ikaw ang di lumaban sa pagsubok sa ating pagmamahalan? Anong nangyari sa ating dalawa? Pagmamahal ngayon
pangako mong pagmamahal ngayon ay nasaan? Oh, nasaan ang sumpaan? Akala ko ay walang hanggan, ngunit bakit ngayon'y nasasaktan? Hanggang dito na lang ba ang ating walang hanggan? Anong nangyari sa ating dalawa? Akala ko noon tayo ay iisa. Ako ba ang siyang nagkulang o ikaw ang di lumaban sa pagsubok sa ating pagmamahalan? Anong nangyari sa ating dalawa? Pagmamahal ngayon'y bakit naglaho na? Damdamin ay nasasaktan, puso'y nasusugatan. Mangako mong pagmamahal ngayon ay nasaan? Anong nangyari? Morissette, amang palakpakan po natin. Beautiful rendition. Thank you, Morissette. Siyempre, yun po ang anong nangyari sa ating dalawa, ang winner ng Himig Handog last year. Ayan. Thank you, Morissette. Ngayon naman po, kilalanin natin ang mga karakter na bubuhay sa cast ng Two Wives. Responsableng ama at asawa. Mahal, sa Manila lang ang punta ko. Ano ba? Miss lang naman kita. Sweet-sweet naman ng mahal ko. Kakayanin ng lahat, maitaguyod lang ang pamilya. Kung ako na kaya magpasweldo sa'yo ng 30,000 buwan-buwan. 30,000 para sa pagiging karpentero? Hindi, bilang ama ng anak ko. Audrey, siya ang papa mo. Papa? Jason Avalos sa Two Wives. Ngayong October 30 na sa ating prime time bida. Si Janine, galing sa mayamang pamilya, dalagang ina. Mommy, nasan ba ang papa ko? Kailangan ni Audrey ng male figure. Hindi ko alam kung paano at sino. Kung ako na kaya magpasweldo sa'yo ng 30,000 buwan-buwan. Sweldohan mo ako ng 30,000 para sa pagiging karpentero? Susweldohan kita bilang ama ng anak ko. Erich Gonzalez sa Two Wives. Ngayong October 30 na sa ating prime time bida. Si Janine, galing sa... Si Yvonne, mabuting ina, mapagmahal na asawa. Mahal, mag-iingat kayo, ha? Asawa ko! I love you! Handang magsakripisyo para sa pamilya. Napapagod ka na? Ano? Kailan mo ako narinig na nagreklamo? Imposible hindi! Dahil ako pagod na! Pagod na ako! Kapit lang. Kapit lang, ha? Kay Abad sa Two Wives. Ngayong October 30 na sa ating prime time beat. Okay, tawagin na po natin sila, ang mga bida ng Two Wives. Usog ako dito para sa camera, para makunan nila ng maganda-ganda. Let's call in first ang gaganap na si Yvonne K. Abad. Wow, ang ganda naman. White. White talaga. And of course, to portray the role of Victor, Jason Abalos. At ang gaganap bilang si Janine, Erich Gonzalez.
Okay. Tayo muna kayo, let's pose for a group photo muna para lang sa ating mga photographers. Ayan. Pero meron tayong surprise sa ating mga kasamahan sa press ngayong tanghali. Okay, to join Kay, Jason, and Erich, ang isa pa po sa mga dapat niyong abangan sa Two Wives, gaganap siya bilang si Albert. Sino kaya at ano kaya ang magiging kaugnayan niya sa ating mga cast ngayong tanghali? Please welcome Patrick Garcia! Ayan. O, another group photo kasi may kasama na. Kompleto na sila. Kay, Jason, Erich, and Patrick, sila po makakasama natin sa Two Wives simula sa Monday. Okay? Upo na po tayo. And to join our cast ngayong tanghali sa ating Q&A, let's call in the directors of the show, Direk FM Reyes and Direk Richard Arellano. And of course, we'd like to request the business unit head to join us also, Direk Ruel Bayani. Okay, dito lang daw si Direk. Sa side na lang daw. Pabatiin mo muna natin ang ating cast. Let's start with Jason. Hello po, magandang tanghali po sa inyo lahat. Short and sweet, ha? Hi, good afternoon po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa pagpunta sa oras ninyo. Thank you. Patrick? Hello, good afternoon po sa inyo lahat. Thank you for coming to our press con. And Kay? Hello po, magandang hapon po. Salamat sa oras nyo and salamat din po sa suporta nyo in advance. Thank you. Okay, simulan na natin. We have lots of questions dahil excited na kaming lahat to join us. Facilitate the Q&A. Manay Ethel Ramos will help me with the questions. Pero ako na muna po yung unang magtatanong, no? Kay Direk Ruel, baka ikaw pwedeng sumagot, Direk. Why this material? What made you attracted to Two Wives? Yes. Lagi naman po, siguro, halata na, dahil kilala nyo naman ako, alam nyo na ako'y malapit ako dun sa ganitong mga tema. No Other Woman, One More Try. Movies that talk about the family. Hindi yung mistress o wife eh. Husbands and wives and mothers and how they want to preserve the family. At ang Two Wives have all those elements. Kaya sa akin na-assign to. And true enough, nung binubuo na namin, we felt so inspired dahil sabi namin, yes, we can confidently say na this is a different story than Legal Wife. Titindig to, hiwalay doon. In fact, pag doon sa mga nakapanood ng original, you can say na mas malapot pa nga actually ang kwento nito doon sa mga nakapanood ng show. Yes, Manay Ethel? Ang itanong ko rin sa inyo, Direk, bakit ang babata ng mga pinili nyo? At saka, lahat sila single. Single? Hindi. Hindi, doon pong ginawa namin, syempre, nung inadapt na namin, nung inadapt na namin yung kwento, nag-isip na kami kung paano to hiwalay. At sa totoo lang, we wanted young mothers, young fathers, at yung pagiging fragile ng isang marriage, ng isang young marriage. Talagang mas bata sila compared dun sa original. And I must say, mas attractive din, Manay, ha? Doon sa gumanap sa original. At kung makikita nyo, sadya that we gathered 4 very underrated drama performers. All 4 very, very talented, but underrated. Because we believe that nobody stays underrated forever. Definitely not in ABS-CBN. Thank you, Ator. Thank you. Thank you, Direk. Congratulations kay Jason. Ang dami-daming magagandang bagay na nangyayari sa buhay niya ngayon. Lalo na sa career. Ngayon, ang gusto ko munang tanungin, before I give the microphone to Mario Bautista,
gusto kong malaman sa dalawang babae. Mm. How were you able to relate to your respective characters dito sa since wala pa naman kayong mga karanasan? Mayroon na. Bakit? Karanasan Mayroon na saan silang ba? karanasan sa lab, pero wala silang karanasan Pagiging asawa. sa pagiging asawa. There you go. Sa asawa po, siguro it's almost the same din naman kapag nasa relasyon ka po eh. Mas malalim lang po siguro. Then may anak kayo na kailangan ingatan. Pero pagdating naman sa love, pareho lang din naman po yung level. Sa may anak naman, hindi naman po ako nahihirapan kasi unang-una since tabing ilog po, may anak na ako doon. So, nagtuloy-tuloy na yun. Lagi na ako may anak. And may mga pamangkin po kasi ako. So, I treat them din naman na parang anak ko na rin po. So, hindi rin naman po mahirap. Si Erich. Sa akin naman po, Manay, siguro yun po yung challenge talaga na gumanap na isang character na malayong malayo sa totoong buhay. And kaya po nandyan sila direct po para i-guide kami sa bawat journey ng character namin. Sinasabihan nila kung saan ito pupunta. And yung creative team po, yung binuo nila to, nasa isip at puso na namin kung paano po mangyayari. Thank you. Eto ngayon si Maria Bautista. First of all, congratulations kay Jason and kay Kay. For a while, talagang they were in the back burner, di ba? Always playing mga second leads or sa kaso ni Kay, kontrabida sa Annalisa na kinamuhian siya ng mga tao. So ngayon, finally lead ka na and si Jason din, after yung sa Maria Mercedes na support din siya kay Jay Cuenca. Ngayon, kayong dalawa na ang bida. So congrats. Salamat Oo nga, sa wakas. Yes. Di ba tinatanong kita, hindi ka ba naiinip? Ang tagal-tagal mo ng within on the sidelights. Asa po kayo? So finally, nangyari na. Oo nga po. Medyo matagal na rin po naghihintay. Pero syempre po, may tiwala naman ako sa management sa ABS-CBN na alam kong hindi nila ako ipapabayaan. Yun po. Actually, gustong-gusto ko yung role mo sa Separados as the battered husband. Di ba? Mabuti naman at magandang follow-up to dun sa very fine performance mo doon na sana ma-release din theatrically. Oo nga po. Sana nga po. And gusto ko lang tanong si Direk Roel, anong mga pagbabago ang ginawa ninyo para i-adapt ito for local televiewers? Kasi originally, Korean novela nga ito. Yes. Paano yung binago yung story? Gagaya po ng madalas namin ginagawa, ang unang modification ay talagang gawing Pilipino, gawing ibagay sa kultura, sa kaugalian, sa kagawian dahil mahirap kasi meron kasi sa Korean na kultura na hindi madaling tanggapin o hindi madaling sakyan kung hindi isa-set up ng mabuti. For example, doon sa original, pagbungad ng show, meron ng relasyon. Ay yung ating audience, ayaw nilang dinideprive sila nung experience. Gusto nilang malaman paano ba nag-start, ano ang nangyari. Gusto nilang namnamin yon, gusto nilang pagdaanan yon, gusto nilang maramdaman yon. Tapos yung pagiging mas poor ni Kay at ni Jason, syempre, binabagay natin. Kasi yung isang element ng kwento, yung dad for hire, palagay ko sa Korea, parang normal sa kanila, sa atin hindi normal yon. So para patanggap natin yung merong kukuning papayagang may sarili kang pamilya pero magpapanggap ka kailangan ng kakaibang setup doon. So mga ganung mga bagay. But nonetheless, we would like to believe that we retained the very essence of the show. In fact, ang instruction ko nga sa team, pag naayos na yun sa culture, gusto ko mag-stick dun sa original na show at palalimin lang. Kasi maganda talaga. We wouldn't have bought it kung hindi maganda. Maganda talaga yung material. So, yun po. Kay, so, anong adjustment ginawa mo para dito sa role? After playing so many support and villain roles in the past, na binigyan ka ng ganitong kagandang role? Una sa lahat, nagpapasalamat ako syempre po sa management, kay Ma'am Charo, maraming salamat. At finally, nabigyan ako ng magandang break po na katulad nito.
Adjustments, siguro, mas todo effort and mas ibibigay ko pa yung best ko, mas gagalingan ko pa, and na sana ma-portray ko ng maayos yung character ni Yvonne. Ano pa lang masasabi mo si Chito at si Neri ang malapit ng lumagay sa tahimik? So what can Lumagay you sa say about that? tahimik. Masaya, actually. Masaya ako for them. Na finally, yun nga lagi ko na sinasabi, na masaya ako na they deserve a happy ending talaga. Sa lahat ng pinagdaanan nila, na finally, eto na, happy ending silang dalawa. So, masaya talaga ako for them. Kay Patrick, anong role mo dito? Hindi na nasabi sa amin. Ang role ko po dito ay si Albert. Ganun lang. Describe mo naman. Describe mo, Patrick. Okay na? Ang role ko dito si Albert, my character falls in love with the character of Kay na si Yvonne. And my character here is parang perfect lover, very, very positive outlook in life. And yun, and eventually I get to fall in love with Kay's character. So hindi ka agad-agad. Mga anong week ka palalabas? Week 2 sa pagkakalam ko. Week 2. Di ba ikaw din naka-schedule ka ng lumagay sa tahimik? How is it coming along? Excuse me, can you repeat the question again? Di ba ikaw din nag-propose ka na dun sa girlfriend mo ngayon? So how is it coming along? Yung kasal ko po sa next year po, sa March 21. Okay naman. Next year, March, dito or elsewhere? Dito lang po. Mm-hmm. Yeah. Kay Erich, what can you say na parang yung character mo as the other woman, parang lalabas kang kontrabida dito dun sa relationship ng mag-asawa? Unang-una po, wala pong kontrabida dito sa kwento ng Two Wives kasi lahat po kami merong mga pinaglalaban at merong mga kanya-kanyang struggle po. At ako naman po bilang isang artista, ayoko naman po maging dekahon. Ayoko na, kumbaga, mag-portray lang ng isang character or paulit-ulit lang. Siyempre po, gusto natin makagawa rin po tayo ng iba't ibang roles na i-invent po natin yung sarili natin at yun, dun po mag-grow tayo. Yan po. Kay bakit dun sa trailer pinakita yumaman ka rin tapos di ba kinakausap mo siya, social na yung dating mo? Anong nangyari dun sa character mo? That time, kami na ni Patrick noon eh. Mayaman si Patrick. Pinirahan ko. Hindi lang ko lang. Ginamit ko para mapaganda. Hindi. That time, medyo nakaahon na sa hirap. And then, dun po yun, dumating na yung point na yung wife ay naging mistress. And then yung mistress na yung naging wife. Yes po. Jason, kasi yung material, alam naman natin, merong mga katatapos na teleserye na parehong tema nito, yung Legal Wife with Jericho, tapos yung sa kabila, yung kay Ding Dong. So, for sure, somehow makukumpara yung performance mo sa kanila. How will you make it different from the past performances of other actors na nagkaroon ng dalawang asawa? Siguro, ikumpara na lang nila. wala pwedeng baguhin dun eh. Wala tayong magagawa. Diba? Parang, yun yung po pwedeng mangyari talaga eh. Siguro, gagalingin lang po talaga. So, wala kang ginawang preparation like extra workshop or anything? Walang ganon? Hindi naman po. Kasi po, iba naman po yung atake ni Echo, iba naman po yung atake ni Ding Dong. At iba rin po yung sa amin kasi iba rin po yung story ng Legal Wife sa Wives. Diba? Iba rin yung sitwasyon nila, iba rin yung sitwasyon ng mga asawa nila ron. So, yun po. Okay. Congratulations sa inyong lahat at good luck. Sana mag-rate ng mataas itong inyong show. Salamat po. Thank you, Kuya Mario. Manay, tanungin ko na lang po si Direk FM saka si Direk Richard. May mga adjustments ba kayong ginawa, Direk? May parang conscious effort ba na ilayo talaga ito para doon sa mga past na infidelity-themed shows? Like what our business unit head told you a while ago, hindi igogo itong material na ito kung uulit lang kami ng kwento. We all fell in love when we were doing this material because we did not just concentrate on the relationship.
napakalaki nung coverage niya from children to extended families, yung mga in-laws nila. And when we were briefed and we got the whole literature of the material, talagang lahat kami hindi makahuma kasi ang lalim-lalim niya. And for one, me being a viewer also of other shows, sabi ko, okay, this is a wonderful material nung inassign sa akin kasi nga, si Direk Ruel din naman na may kasalanan ng lahat. With this blockbuster movie, he started yung No Other Woman and stuff, no, nagsunuran na lahat. Sabi ko din, nung inalok sa akin, ano bang bago dito at ano bang gagawin ko? But when we started reading it, very Filipino. In fact, kung sinasabi nga nila na marami ba kayong binago, ginawa namin siyang Filipino. Kasi a Korean middle class is totally different from a Filipino middle class. So doon pa lang in-adjust lahat ng mga business. Jason was asked a while ago how he fared as a husband here. Very Filipino. Yung typical, parang makita mo Filipinong jeepney driver. Masculine na masculine. I'm happy because when the management thought of the casting, sanay tayo na feeling natin big stars lagi, no? Kami, ang consideration, ang number one consideration na binigay, get the very good actors. Were they handpicked direct or did they audition? They went through audition, but ano yun, final checking na lang yun eh. Kasi di ba, in-screen na lahat yan. I think we should be happy kasi gone are the days when we just consider casting because of your box office appeal. Ngayon, parang sa Hollywood, pag tumingin ka, yung mga stars ng series, practically nameless. Right. They were chosen, they were casted well for the character, and this is a dawn for us, for this industry, that we're casting good actors. You were wondering why Erich did this part. Actually, as a mistress, I find her role most difficult. Kasi iba ang concept nung pagka-mistress dito. Binasag niya yung typical concept natin na sexy, ng akit, ng ganyan. Dito, all too perfect yung pagkatao niya. Na masakit kasi hindi beyond physical yung tingin. Parang kung ikaw yung may asawa at sabihin mo na ngalingawa yung asawa mo, sasabihin mo, pinalitan ka ng mas bata, mas sexy, parang kaya mong tanggapin somehow. No? Mas madali. Pero dito, mas masakit kasi pagkatao. Okay. Pagkatao yung nasukat sa kanilang lahat. And I'm happy because ito yung set na artistang naibigay sa akin. So, bilang director, kami dalawa ni Richard, napakasaya namin kasi ito yung nagtatrabaho kami sa set, tumbling kami sa performance nila lahat. Wala ka itulak kabigin. Yun naman yung order din sa amin to highlight character more than anything else. Okay. Do you want to add something else, Director Richard? Siguro po ako as director, since remake siya, siguro challenge yung sa amin eh. Challenge na maging fresh pa rin yung mounting. Hindi, since may original version, kailangan maging original pa rin yung mounting namin, di ba? Fresh from our hearts. Yung experience din namin, magagamit din namin dito. Experience ko. The irony, no? Gawing original ang isang remake. Yes. Saka si Direk FM, di na bago sa kanya yung mga ganito. Kasi Lovers in Paris, no? Direk, ginawa mo na rin yun, no? There's a big lesson in adapting a foreign show. Kasi mas mataas yung suspension of disbelief ng manonood kapag dinub. Ibang foreign actor, mas nag-scrutinize sila, mas nakatutok, mas unforgiving pagka Filipino actors eh. Kasi parang you get to see yourself eh. So alam mo na ang lapit-lapit dun sa reality yung measure mo. Mas nakaka-connect ka, no? Direk. Thank you, Direk. Manay? Magtatanong ngayon, and he will limit the question only about two wives, si Alan Jones. May disclaimer kay Alan. Alan. Yun ang akala mo, Tito. Saring! Oo. Ano ba kayo naman? Oo, kay Jason. Oo, tsaka dun sa dalawang girls. Hindi naman sa may pressure, di ba? Pero papalitan nyo kasi yung kina, Bea Paulo na, di ba, mataas ang hype at ganyan, pinag-usapan and everything. So, ayun, pressured ba kayo? Paano nyo tatapatan or hihigitan ang mga, nagawa nung papalitan yung show na yun? Bad. Siguro para sa amin, gagawin namin yung dapat namin gawin. Magkatrabaho kami na maayos, ibibigay namin yung hinihingi ng bawat characters na pinoportray namin. Pero pressured ka ba, Jason? Medyo sa part ko, yung character ko, dun... Ayun o, Mike.
Kasi Ano ba yun? medyo- Lobat ba ang mic? Oo. Ayun, napipressure sa character ko kasi hindi naman ako nagpo-portray. Ay, ano ba yun? Ano nagaganap? Lobat? Hello, ayun po. Ayun. Gagalingan na Pati ako nawala tuloy. Rich? Hindi, teka. So Jason, pagdating sa actingan, di ba, pareho naman kayong Orian Best Actor ni Paolo, ganon. Ano po tanong mo? Ganun ba? Thank you po, sinabi niyo yan. Di ba? Sa actingan, di ba, hindi ka naman papatalo, di ba? Ayun na, isa siguro sa mga challenge nito kasi galing po ako sa time slot na yun, yung Maria Mercedes, na feeling ko okay naman yung ginawa namin. Siguro dagdag na rin sa effort na ipakita sa tao kung ano pa yung pwede namin ibigay pa. Diba? Sige. Ikaw muna, Ki. Oo, sige. Ikaw muna, Ki. Ano nangyayari sa mic? Oo nga eh. Sobrang pressured po. Kasi ngayon lang din ako nagbida. Kumbaga dati, support. Ang pressure nandun sa bida. Pero gagawin namin ang lahat. Yun lang talaga. Na ma-portray namin ng maayos at maganda yung characters namin. Nang sa ganun, mahalin kami ng tao yung mga characters namin. Yun lang naman talaga yun eh. Pag napamahal ka dun sa mga taong nanonood at ma-enjoy nila yung pinapanood nila, dun naman talaga tayo papatok. Diba? Para ma-maintain yung magandang storya, magandang performances naming lahat. Dun, yun na lang yung laban namin. Oo, tsaka hindi ka naman pauhuli sa ganda ni Bea Alonso, di ba? Wow, Kung mistisa ganda lang. yun. Ayun naman. Pamistisa pa lang ako. Pamistisa pala. Hindi ka nga tumatanda, di ba, te? Yun. Oo, sexy mo pa rin, di ba? Hindi pa kasi nagkakaanak. Tingnan natin pag nagkaanak ako. Si Erich naman, na mapangahasdi. Siguro po, yung pressure, hindi ka na tao pag hindi ka na kinabahan, di ba? At maganda yon dahil hindi ka kampante. Mas alam mo na dapat mas gawin mo pa ng mas maayos yung trabaho mo. At ako po talaga pressure dahil nung present sa akin yung story, syempre nung una, parang parang okay ba to, ganyan. Pero nagustuhan ko po yung material and nung sinabi ni Ma'am Charo na, sige na, please do it. So, ako naman, sino ba naman ako para tumanggi yung boss, di ba? At yun, So gusto may ko lang po pamimilit pala si Ma'am magtrabaho. Charo dito. Kasi po, honestly, bago to, madalian lang po talaga to, di ba, Direk? Kasi bago po ito simulan, pupunta dapat ako ng Europe for my birthday celebration. And then sabi ko, parang hindi na kaya. And then sabi niya, sige, we'll wait for you. Tapos biglang pagdating ko, okay na lahat. At so, siguro it's meant to be. Taray. Kailan ka Europe vacation? Nung Erich? last September, Kailan ba birthday mo? September 20 po yung birthday ko. Oo. Nag-Europe ka. Yes. Taray. So, hinintay ka ng project na to. Tarush. Oo. Sino raw kasama mo sa Europe? Si Jowa. Yes, and friends namin na based sa London. Ay, Tarush. Ay, Tarush. Bongga. Balik tayo kay Jason. Jason, si Paolo kasi Jason doon sa show nila, naguhubad-hubad. May mga ganong siya, di ba? Hintayin mo, Payami Alan. Meron may mga ganong payami effect. Alas gabi-gabi. Ikaw, gabi-gabi ka rito. Gagabi-gabihin mo. Siguro, sa akin, siguro, wag lang i-compare kasi iba naman yung kila Paolo Bea. Hindi, gusto namin i-compare. Bakit? Kung nagkataon, ng katapat namin, bandila, i-compare nyo rin kami kila. Di ba? Oo, malamang. Hindi, so may guhubad-hubad ka rin at may mga may init ka bang eksena sa dalawang girl? Meron, kasi kinakailangan namin gawin para ipakita kung ano yung ginagawa ng newlyweds, di ba? Na paano kayo magmahalan, nagsimula hanggang sa magkakaroon ka ng meron palang pangangaliwa na gano'n. So meron kang Meron. love Madami. scene? Talaga? Naguhubad ka rin, di ba? Meron kang pinakita na doon eh. Na Ito sobra. Sa kaalan, kung si Paolo Chocolate yung hinuhulma, si Jason ito mga kabayo, mga paper mache. Ayan ang mga inaano Napas mo. ba ng likod ko kasi sipon na ako yun dahil kakakubad. Mga kabayo pala hinuhulma mo, Tapos, balik tayo kay KK.
Kaya yun nga nabanggit mo, di ba? Ngayon ka lang magiging bida after Tabing Ilog, ganon? Yes. Oo, Ganon, so, Kay? oo, talaga. It was that long. Ikaw ba in a way, naiingit ka kay Jody, nakasabayan mo dati sa Tabing Ilog na, di ba siya, ngayon lang din dumating sa, di ba, 2 years ago, yung kanyang biggest break, yun yung Be Careful. Tapos, dumating medyo late din in her career. Tapos ikaw, eto, ganon. So, merong konting, kumbaga, posible nangyari kay, di ba, kay Jody. So, sa'yo, ganon din. Nainis nga ako eh. Nainis Niloko siya kay lang. Jody. Wisat nga ako, bakit ganun? Hindi. Actually, I was very happy for her. Ganun naman kami magkakaibigan, suportahan talaga. Hindi rin naman pwede na sabay-sabay kayo. May mauuna, may susunod, may mahuhuli. So, siguro, nahuli lang ng konti. Papasalamat. Bongga. Ay, tapos speaking of Tabing Ilog, si Pat din, di ba? Ikaw, oo. Isa ka ring- Reunion silang oo, dalawa. Isa ka ring, alumnus. Alumnus ba? Oo. Oo. Kamusta ka naman, Pat? So talagang na to, tuloy-tuloy na rin ulit. Okay naman ako. Bilang Tuloy-tuloy working naman. father ka na, di ba? Ha? Oo naman. Oo. Na-happy ka naman dito sa binigay sa role. Oo naman, of course. Any role that's given to me, whether big or small, for me, I'm an actor, and I will cherish that role. And with this role naman, it's a very good role. It was just explained to me. And I believe in Korea, when they had a review about the soap, people fell in love with my character. So having said that, yung parang, it's also pressure in my part to make the viewers love my character, love me too. So yun. Yun ang challenge para sa akin. Wow. Ikaw ba, Pat, nagdi-dream ka pa rin na, yun nga, gaya ni na Jody, ni na Kay, yung Na ako. Bang klase ka na. Sa Balisin ba yung wedding yun? Hindi. We had our prenup in Balisin. Prenup Yeah. pictorial yun. Yeah. Okay. Dito lang saan ang kasal nyo? Saan ang church? Kristiyano po ako. So, sa lang kami. Blue Leaf. Blue Leaf Pavilion. Yeah, sa may... Taguig. Hindi. Sa MOA. Yung MOA. Sa Makapagal. Yeah. Oo. Sige. Thank Blue you. Leaf Pilipinas. Ayun. Punta kami, Pata. Sorry. Thank you, Alan. Happy birthday, Alan Jones. Ang welcome sa wedding, invited lang. Ang magiging welcome sa wedding. Mahal ko yan si Ngayon, Alan, may siyempre. tanong ako kay Direk. Ay, kay Direk o kaya kay... Direk Ruel. Kay Direk Ruel. Tinatanong kasi ni Jojo Gabinete, ba't daw unlike Pure Love, na dati ang original title ay 48 Hours, itong Two Wives, you decided to retain the title? Tita ko minsan depende po sa yung Korean company na pinagbibilan namin. Meron po yung lenient naman sila. Meron yung talagang kailangan mag-follow dun sa franchise. So that's just about it. Thank you. Patrick, are you back for good? Back where po? Back. Dito sa ABS. Oo naman po. Siyempre, I'm glad to be back Kaya home. hindi ba you went astray for a while? Yes, and I plan to stay here. Okay, thank you. Okay. Ito ngayon si Mercy, na ang question ay talagang Quotable. hindi mag-go astray. Good afternoon po. Gusto ko lang tanungin si Jason at si Patrick. Di ba pareho na kayong taken? Opo. Minsan ba, pag may time, na ano rin ba kayo? Natetempt din ba kayong magkaroon ng, another woman? 2 wives. Hindi, wag na munang wives. Okay. Woman muna. Yung betcha by golly, wow. Ano yun na lang na, kasi di ba may saying na, a guy is a guy, whatever and whenever he may be, di ba? Kayo ba natatempa pag may time? I'm a At pag different may guy. chance. Every time I had even in the past,
sa relationships ko, I never thought of anybody else and I never cheated. So, yun. Yun ang masasabi kong nagawa kong maganda. Ako din po. Ganun. Hindi naman. Wala namang ganong mga bagay sa napangyayari sa buhay ko. Siguro may mga paghanga-hanga, ganun, dahil, di ba, tao lang tayo, natural naman sa atin yun na humahanga kahit kanino, ganun. Pero po yung mga ngaliwa ka, manloloko ka ng tao, kasi sila rin, ikaw din may damdamin, ayaw mo rin mangyari sa iyo yun. Palagay niya ang mga lalaki kaya nangangaliwa kasi ang tingin nila sa babae parang adobo. Pag wala ng asim, kailangan pag kulang sa asim, kuha na sila ng iba. Parang ganun. Palagay nyo? Hindi po adobo yung girlfriend ko. Paano niya kinukumpara ang babae? Wala pong dapat ikukumpara kasi kung ano man yung nasa harapan mo, dapat magpasalamat ka, di ba? Parang ako po kasi para sa akin, si Vicky, blessing para po sa akin kasi hindi po ako parang sinuwerte lang dahil nakilala ko siya, ganun. Ganon? Ganun po. Ganon. Patrick? Tulad ng sinabi niya. Ganon din. Hindi lang babae naman. Ang tanong ko, kayo ba nagtatanong din sa sarili nyo, bakit ang lalaki lang ang may karapatang mga liwa? Bakit ang babae hindi pwede? Pwede naman. Sa ngayon. Oo nga, sa ngayon. Pero sa tunay na buhay, bakit ganun? Parang may kasi, no, may parang impression or Pag image. babae masama. Oo, parang ganun. Parang lalaki lang. Kasi, Parang hindi tanggap ng society natin. Ba't ganun? hindi ko nga rin po alam. Pero at least ngayon natatanggap na. Natatanggap naman na ngayon na equal na lahat na. Kung kaya ng lalaki, kaya rin ng babae. Pero syempre po, kung maiiwasan, hindi naman din po tama yung nangangaliwa. Kung ayaw na, makipaghiwalay na lang po. Ganon. Opo. Ay, kaya ka pala nakipaghiwalay kaya. No? Aray ko. At least hindi ako nangaliwa. Oy! Ay, nangaliwa siya? Hindi po, walang nangaliwa po. At least, diba, klaro yan. Opo, klaro po yun. Si Eric naman. Same lang po. Pero naniniwala po ako na lahat ng bagay mangyayari kapag ginusto mo. And ako naman po, kunwari married ka na, ako, I'm speaking for myself. Kung married na ako, committed na po ako for life. Yun po yung paniniwala ko. It's a commitment. Very good. Thank you po. Oo, kasi alam mo, ang tao ang gumagawa ng sarili niyang kaligayahan at kalungkutan, di ba? Right? Right. Yes. Okay, thank you. Thank you, Tamers. Ngayon magtatanong si Natalie Tumada ng Philippine Star. Let's go to our last 3 questions, Manay. Okay. For the stars na lang, just your opinion on the opinion sa mga, nagko-comment sa online na parang two wives, another infidelity story. Ano yung opinion nyo doon at yun, anong masasabi nyo doon? Na nakikisakay lang sa uso na yung tema. Siguro po, tinginan lahat, no? Siyempre, hindi naman po natin may iwasan. Lahat naman po tayo may mga kanya-kanyang opinion. But para po sa amin, sana panoorin muna nila yung kwento namin bago po sila mag-judge. Kasi hindi naman po ito ipapalabas ng ABS kung alam nila na walang bagong i-offer. At kung alam nila na paulit-ulit lang naman to. Dito po sa Two Wives, direct, di ba maraming may mga tulungan mo ako, direct. Ako, I find that unfair kasi every time we make a material, sinusukat namin yun dun sa ganda, dun sa artistry rather than any other politics. Well, if you will ask about it, Two Wives is part of the earliest trilogy ng SBS about infidelity. It's one of the first, actually. So kaya dun sa trailer nakalagay ang isa sa unang palabas na pinakamatapang na diniscuss ang pagtataksil. Isa siya sa 3 na nauna sa Korea. Okay. So it was in 2009, if I'm not mistaken, 2009 siya nilabas doon. So, yun. Jason, your opinion dun sa another infidelity themed show?
nga, gaya nga ng sabi ni Erich, panoorin na muna yung material namin kasi naniniwala naman kami na maganda talaga yung proyekto. Hindi naman to ibibigay, hindi naman siguro ang ABS-CBN aksaya ng milyon-milyon, di ba? Para lang hindi maganda yung ikakalabasan. Okay. Yun din nga po. Hindi, totoo kasi, kailangan muna nilang hintayin at mapanood para, makita nila kung ano yung difference nila sa iba. And, tsaka hindi naman siguro sa nakikisakay sa uso kasi nangyayari naman talaga sa totoong buhay. May mga kaibigan ako, mga tita na pinagdadaanan din to. So, para rin siguro makarelate and yun lang. Si Patrick. I think there's no better answer but to say what they just said na to watch it first. Tingnan Right. muna nila, doon nila kumpara kung maganda talaga yung material namin. Saka minsan yung mga story ang ganyan direct, di ba? Parang iba-iba naman yung pinanghuhugutan, pinanggagalingan. Hindi siya templated, di ba? Natalie, happy ka? Okay. Manay? Oo. Ngayon ang magtatanong si Eugene Asis na makaka-relate sa Ay, grabe. sa role ni Jason. Kuya Eugene. Makaka-relate ka Ang daw. People's Journal. Para kay Direk Ruel. Wala po si... Asan ba si Direk Ruel? Sige, baka pwedeng sagutin niya ng aming production okay. manager. Kasi sunod-sunod yung yung mga teleserye ng DOS na adapted from a Korean novela o yung iba Mexican. Bakit hindi na lang gumawa ng original? Okay. Nauubusan na ba ng idea yung mga writers? Why the sudden interest na Kuya Eugene sa mga ganong klaseng projects? Yes. Okay. Mamu Riza Ebriega po, ang production manager ng Two Wives. I'll answer on behalf of Direk Ruel. Actually, sir, we normally plan, usually yung yearly planning namin sa TV programs. Iba-iba naman po. Parang it's not that we're always doing tawag dito, franchise, adaptation. We also have originals. Yung ngayon na pinapalabas like the Ikaw Lamang, Hawak Kamay, they're all originals. So parang siguro po timing, kasi these are all bought already. So sometimes we really put in yung ganitong show and then we do our version. So hindi naman po talaga nagkakaubusan. In fact, there's so much original concepts coming up. So aabangan din po ninyo yon. Kasi ang pangarap namin, yung mga Korean filmmakers naman mag-adapt ng isang Filipino original. Although nangyari na isang beses yung Scorpionites, pero hindi na nasundan. What we do, sir, actually yung mga shows naman natin, we show it abroad din. So like, Be Careful, I know for several countries, it's being shown. In fact, pati yung Pangako Sa'yo until now is very popular in Thailand, I think. In Thailand, oo. So ganun po yung balik namin for mga foreign countries naman. So this means itong Two Wives, nauna yung nabili kaysa nung doon sa ipinalabas na halos ganito rin yung tema doon sa kabila. Yes po. Actually, this is the first. Tatlo silang series of wives eh. The first one, Direk, is Fierce Wife. And then ano yung isa? This Two Wives and then Temptation of Wives. Parang tatlo po siya series. Yung dalawa atin, EBS, and then yung isa yung sa kabila. Okay. And then we've shown this originally, yung Korean version talaga, 2 years ago, pinalabas po namin. 2011. Okay, thank you. You're welcome po. AJ, ang last question, may bonus question daw na additional question ay tatanong si Alan, kaya ibibigay ko sa kanya. Ngayon, ito yung question muna ni Janice. Janice, hanggang Two Wives lang. May disclaimer Grabe kay Janice. naman, Manay. Ayan. Sige na nga. Oh. Una kay Direk. Direk, curious lang ako, no? Kasi since napanood na dito sa atin yung Two Wives, yung Korean version, may ano ba kayo na baguhin yung ending? Para naman interesting din? Wala. Actually, yung agreement na sa SBS is to maintain the crucial elements of the show. But we invoke that we have to adjust it to our culture. Masaya kami kasi, for one, mas sexier yung cast namin. So,
tapos newlywed sila, yung very Filipino. Kasi ako nung tinitignan ko yung material, ano siya, when it was being aired in Korea, 30 minutes din siya. Parang daily din sila nag-struggle. So, siguro na-contain na lang din sa loob ng bahay lagi yung mga eksena. Ito mas may hinga, kita mo yung, pinakita namin yung buhay nila. In the material, the Korean material also, everything else is explained ng post facto, parang aha lagi. Para, kaya siya ganito kasi ito i-flashback natin. So we decided naman to complete the backstory, start it from the beginning of their love story. Kasi kagaya ng sabi ni Direk Ruel, unforgiving yung audience natin pag minsan, pag hindi nila naintindihan kung saan nagsimula, paano, nagkahulugan ng loob. Yun kasing Korean version, it started in medias res eh. So parang gaganyo ka sa kanya, okay, malaki lang yung ano mo, malaki lang yung pagpapatawad mo sa kanya kasi nga yung suspension of disbelief, foreign kasi, tas dub pa. Ayun. Ayun. So direct, walang text vote sa ending kung ano yung magiging ending. Wala po. Kung Wala kanino po. dapat mapunta si Jason. With respect to the literature, I think kitang-kita mo yung gawa ng writer na ang parusa niya sa huli doon sa lalaki, walang pinapuntahan. Nirerespeto namin yun yung sa pagkakasulat noon. Ayan, thank you, Direk. Okay, Patrick muna. Patrick, kasi ikakasal ka na and Christian ka, di ba? Meron ka bang mga sexy scenes dito sa Two Wives? Sa pagkakaalam ko, wala. So wholesome lang talaga. Yeah, as far as I know right now, wala. Pero wala ka namang restriction since mag-aasawa ka na nga. Pag tumatanggap ka ng roles ngayon. Ako, bawal na maghubad. Yan. Yun lang. Oo. Topless, ganon. Topless, okay lang. Yan. Pero Hindi. yung hubad-hubad. Bawal na. Bawal sa religion o ikaw lang, yung personal mo lang. Ever since naman before, hindi naman talaga ako Oy, may mga nagre-react. Ano ba yun? But of course, Apoy sa since si dagat, Direk Eric ang nag-direct ng Apoy sa Dagat, medyo he explained very well to me na kailangan sa eksena, ganun-ganun. Tsaka sandali lang yan, tsaka far shot lang, wide shot. So, pumayag ako doon. Yan. Kasi binigay ko yung tiwala ko kay Direk Eric. Yan. But dito naman sa show na to, I don't think na merong ganong eksena. Mga kissing scenes, okay lang din. Yeah, okay lang. Yeah. Topless lang, okay. Yeah. Sige, thank you, Pat. Kay Kay. Kay, ayoko maghubad. Ay, grabe. Inunahan na. Na Kay, kasi dito yung character mo, ipaglalaban mo talaga yung husband mo, no? Anong kaibahan niya sa Kay in real life? Kasi parang ikaw, di ba? Parang, hindi na sa yung mga relationship mo, parang ikaw yung unang nawawala, di ba? So, paano mo i-relate? Ano siguro? Pag boyfriend-girlfriend kasi, pag hindi na talaga nag-work, kung sa tingin mo hindi na mag-grow, wala nang pupuntahan, I think, tama lang na tapusin na talaga. But it's different kasi pag mag-asawa na kayo eh. Yun nga, tulad ng sinabi ko kanina, may anak, plus may sumpaan na kayo na sa hirap at ginhawa. So I think, pag mag-asawa na, nandun yung tatry nyo pa rin talagang mag-work yung relationship. And I think pag napag-desisyonan nyo talaga na wala na, di wala na. So, it's different pag boyfriend-girlfriend and mag-asawa na. Pero, syempre, kung sa akin, oo naman, kung asawa ko at sa tingin ko, mahal naman ako ng asawa ko at naakit ng sa iba, ipaglalaban ko pa rin naman talaga. Magpapasexy ako lalo. Oh, may sa sexy pa. Meron pa. Hindi pa pala todo yun, Pero sa inyong dalawa ni Erich, kasi uso yung proposal ngayon, wala pa ba nag-propose para maging wife na rin kayo? Ikaw. Wala pa po eh. Hindi ko naman pwede sabihin, huy, mag-propose ka na. Nakakahiya naman yun. At saka alam niya naman po na hindi pa po ako ready. So, andyan lang siya, willing po siya maghintay, susuporta lang siya.
Yun po. So alam naman niya, kaya siguro hindi pa siya nagpo-propose. Opo. Pero papahagingan ko kapag ready na ako. Hey, I'm ready. Anytime, parang gano'n. Pero hindi for ka now, ba wala pa. natitreaten, Rich, na baka merong mga tulad ng character mo na maakit pa sa iba yung boyfriend mo? Di ba ang rich niya? Naku, alam naman niya yung sagot ko dyan. Nasa sa kanya yun. Di ba? Hindi At for me, kung yung partner ko magiging unfaithful, hindi naman po ako magpapakamartir. Di ba? Kung gano'n, kasi once na nagawa niya ng mambabae, I think uulit-ulitin niya po yun. So, pag gano'n, wala na, goodbye na. And alam niya po yun. So, Hindi mo na ipaglalaban, hindi mo na bibigyan ng second chance. wala na. It's a cycle lang, uulit at uulit lang yun. One is enough. Yes. Isa pang question. Sabi mo kasi dito, di ba, parang itinaya mo rin yung karangalan mo. Ikaw ba ang point of view mo as a Rich? Anong mas mahalaga, ang pagmamahal o ang karangalan? Para po sa akin kasi, pagmamahal talaga yung buo eh. Kung may pagmamahal, buo na yung karangalan mo, lahat ng pagkatao mo. For me, yun po yung seed. At mag-grow lang yun. Yun po para sa akin. So, what if, katulad nung situation, di ba, na-taken na si Jason, dumating ka sa ganong point, hindi mo ba ipaglalaban yung pagmamahal mo for the sake ng, yung kahit na may masaktan kang iba? Para po kasi sa akin, bago ka gumawa ng isang desisyon, kailangan mo munang isipin, hindi lang sa sarili mo. Kasi alam mo, kung alam mo na may matatapakan kang ibang tao, may masasaktan ka, wag mo nang gawin kasi in the end, hindi ka rin naman po magiging masaya. Tama naman. Tama na. Si Jason, last na. Jason, yung isang line din dito, parang babayaran ka ng 30,000 a month. Sa tingin mo, malaki na ba yun? Parang Para kay Victor na magkataka lang, di ba? Malaki na yun, di ba? Malaki na ba? Kinikita yan ng ordinaryong tao sa ibang bansa. Feeling ko. Pero kung hindi ka naging artista, tapos may mag-alok sa'yo ng Malaking gano'n. bagay yun. Malaking bagay yun. So, kakagatin mo? Oo. Now, tapos, Yung babae kasing ganda ni diba? Rich, tatanggi ka ba dyan? Magiging ama ka lang ng anak ni Erich. Paano kung doble ang ialok pero gay ang mag-aalok? Ay, hindi na yun. Kasi, Kung triple. Hindi rin. Ano Feeling ko kasi sa kultura ng mga Pilipino, hindi pa siya tanggap yung ganung bagay. Diba? Parang, una-una, masisira yung pamilya mo, magsisinungaling ka din, diba? Parang, pangit din na meron kang kasamahan nyo, meron kang tinatago sa isa't isa. Ayan na, nako. Pahabol, Tita Ethel, hindi ka pa raw ba nag-propose kay Vicky? Ay, hindi pa. Oo, ikaw talaga. Eto ngayon si Alan Jones for the last question. Na makaka-relate sa role ni Jason, but with a big difference. Hindi, kalimutan ko itanong. Kasi si Pat nga, di ba, ikakasal doon sa kanyang non-showbiz fiancé. Si Kay ba? Kailan mo naiisip sarili mo maging wife? Pwede ba kay Paul Jake? Nakita mo ba sa sarili mo? Oo naman. Sa kada relasyon Ha? naman Talaga? nakikita mo na. Ilang years na kayo, girl? Years hindi. Ay. Wala pa. Bago lang. Weeks? Ako weeks. Bago pa lang. Pero matagal na kaming magkaibigan. Since 2011. Alina, kay Direk Eric din. Tsaka si Abalos. Oo. So, nakikita mo, may possibility siya yung... Oo naman. Una, hindi ko naman siya i-boyfriend kung hindi ko naman nakikita yung sarili ko sa kanya. Taray. Lagi ka raw binibigyan ng lechon? Hindi. Ako yung pumupunta doon. Kumukuha na lang ako. Bigyan mo naman kami minsan. Thank you. Kita si Erich. Erich, nakikita mo na ba yung sarili mo na magiging wife ka nung iyong non-showbiz boyfriend? Siyempre naman po sa bawat karelasyon mo, di ba? Kasi ako po, seryoso hindi naman po ako playtime. So, kung sino po yung karelasyon ko ngayon, siyempre, pinagdadasal natin na sana sa future, siya na rin po yung kasama natin. At yung mga bagay na ganyan, it's a decision Kapag napag-desisyonan mo na siya na, you will work things out kahit na ano pa man. At kapag mahal mo yung tao, mahal mo, wala nang kung ano-ano pa mang ibang dahilan. Wow, ang ganda naman sagot mo dyan. Ilang years na kayo, Erich? More than 3 years na po. Oh. Yes, going strong. Thank you so much. Oo.
Type ko yung seryoso po ako, hindi ako playtime. Wag na Taray. magpa-play-play. Sayang yung oras kung hindi naman seryoso. Wag na lang. Oo nga. Oo nga. Ilang taong ka na, girl? I just turned 24 po. So mga ilang years pa kaya bago ka maging ready? Siguro na hindi naman aabot sa 30. Kasi syempre, kapag nagka-baby tayo, di ba, ayaw naman natin, uugod-ugod na po tayo. Oo. Tinamaan si Kay. So bago mag-30. Ay, for me yun, ha, Ay, Kay? oo. Bago mag-30 daw, Kay, ha? Bago Ikaw naman? Lumampas na ako. Paano ba yan? Nasa bingo ka pa naman, Kay. Pwede pa. Oo. Oo, pwede pa naman, Kay. Ikaw pa ba? Mag-decide na siya bukas na bukas. Kaya natin to. Oo. Okay. O si ano na, Jason. So, Jason, nakikita mo na ba na magiging wife mo someday si Vicky? Oo, kaya naman nag-invest ako ng emotions, di ba? Kung ano-anong bagay para sa relasyon namin. Akala ko naman kung ano invest mo, ha? Kung maka-invest. Hindi. Di ba? Kala ni Mamo networking. binigyan mo ng kotse, di ba? Hindi, wala kasi siyang magamit sa Manila, kaya isa akong sasakyan. Pinahiram sa Taray, daming sasakyan. Pinahiram, pinamigay. Kung ikakasal na kami, kanya na rin lahat yun, di ba? Ay! Taray. Oh. So ano pa mga na-invest mo? Hindi, kasi di ba, hindi naman na tayo bumabata pa para makipaglaro nga sa isang relasyon. Oo, sabi nga ni 30, di ba? Oo, di ba? So, Diyos ko, kung ano man yung meron ka ngayon, iniingatan mo na. Tama rin sabi ni Erich na ang pagmamahal isang desisyon, di ba? Kung mahal mo pa, ipaglalaban mo, or kung desisyon mo rin, kung talagang ayaw mo na siyang mahalin. Yun eh. Taray, daming quotable quotes ni Erich, ha? Ang pagmamahal ay isang desisyon. So, kailan mo madidesisyon ng mag-propose kaya kay Vicky? Maramdam mo yan. Eventually, maramdam mo yan. Mga bukas, pwede na. Pwede rin, di ba? Di mo masasabi. Oo, di ba? Bigla na lang. Pagpares na kayong handa. Handa ka na ba? Ako, Handa ka na ba? Ako hindi pa. Feeling ko hindi pa. Marami pa akong kailangan na patunayan. Pero gusto ko na siya na. Gusto ko siya na. Oh, taray. Siya na. Okay, thank you po. Thank you, Alan. Would you just like to acknowledge... Teka, ibabalik ko na sa'yo. Sige po. Maraming salamat sa mga tanong nyo. Yes. Na relevant man o hindi. Acknowledge lang natin yung team behind Two Wives. Siyempre, nabanggit ko na kanina ang production manager, si Mamu Riza Abriega. Ang ating creative manager, si Manay Gina Tagasa. Ayun, si Manay Gina. Ang kanilang head writer, si Reynaldo Roque Jr. Buo talaga, Mamu, no? Ang kanilang writer, sina Pam Miras, Janins O'Hara, Bridget Ann Rebuca, Natividad de Leon, Glenford Leonilo, and Abigail Hunya. Ayan. And finally, we just like to thank yung ating ang executive producer, si Kat Huban. Kat. And the whole production team, the PAs, the writers, the associate producers, lahat, the stylists, mga production design team, Mamu. Yan. Okay. Pinapaki ni Aaron ang ating mga birthday celebrants. This week, sina Alan Jones, Pilar Mateo, Kuya Remy Umeres, and Rose Garcia. Rose, ha? Tahimik ka dyan, ha? Okay, final words. Bakit namin kailangan panoorin ang Two Wives? Let's start with Patrick. Nahanapan niya si Tita Rose. Nahanap ko si Rose Garcia. Ayan si Rose, oh. Ito nakita.